Mga gandang walang budol dito sa mga candidates ng Miss Universe Philippines 2025. Hello Corwalos, mabuhay! This is Kisa Lortega and welcome back to my YouTube channel. Hello! Kamusta po kayong lahat? Good morning, good afternoon, good evening. Anong mga oras kayo nanonood sa akin ngayon? Maraming po salamat. Sa mga bagong dyan subscribers, returning viewers, thank you so much sa suporta. Sa mga hindi pa po dyan nakasubscribe, please subscribe my YouTube channel, Gaysel Ortega, Cruella and Pageantry, and click the notification bell para updated kayo when it comes na maglabas ako ng aking mga video. So, ngayon pag-uusapan natin yung mga gandang walang budol, yung maganda na nga sa video and sa mga picture, mas lalo pang gumanda sa personal. Nakakaloka, o diba? So, sa 66 candidates dito sa Miss Universe Philippines 2025 ay nakita natin sila isa-isa. So, ang akin dito, maganda naman na silang lahat. Kung ano nakikita ninyo sa iyong may ibang contestant, kung ano nakikita ninyo sa pictures and mga video, yun din naman niya nakikita natin nung nakita natin sila in person. Pero may mga candidates talaga na pag makita mo in person, nakakaloko. Diyosa, diba? At meron talaga akong top 5 na pag makita mo talaga sila in person, lalo silang gumaganda. Hindi lang 2 times, 3 times, 5 times, 10 times na gumaganda. Nakakaloka ito. So, pag-uusapan natin yan kung sino nga ba yung top 5 ko. Pero lahat naman sila is very beautiful. May gandang pang artista, may gandang pang model, may gandang pang beauty queen. So, ang nakisa base lang doon sa nakita ko in person from nakita ko sila dito sa tawag dito, nakita ko sila sa mga photos nila at mga videos. So nung nakita ko na sa personal, sino nga ba ang nagandahan talaga ako ng bonggang-bongga, ng lume-level up talaga. Nakakaloka. My number 5 sa aking listahan, Manila Jasmine Baguio. Grabe guys, ang ganda to. Para siyang manika. Manika siya, si Manila ng bonggang-bongga. Hindi ko na-expect na ganun siya kabongga at ganun siya kaganda ng bongga talaga. As in, kaya naman pala siya ang representative ng Manila kasi nga may binibigay talaga at may ino-offer na super beautiful face. Pero pang beauty queen nga ba yung ganda niya or pang artista? I think pang artista. Pwede siyang maging lady ng bonggang-bongga. Ang beautiful niya talaga, as in nakaka-mesmerize yung ganda niya. Yung wala siyang pores. Kakaloka. Ang beauty niya, nakakawindang, as in tolong ko. Talagang iba yung nakikita ko kasi sa photos, iba rin sa videos. Tapos nung nakita ko siya in person, super beautiful pala ni Miss Jasmine Baguio ng Manila. Number 4 sa aking listahan na dumoble at sumobra ang mas gumanda sa personal ay si Cebu City, Gabby Carballo. Ang dami nagsasabi na, hindi naman giving beauty ni Cebu. Hindi pa Miss Universe. Ganyan sila. So, hindi pa nila nakita in person. So, ako nakita ko si Gabby Carballo in person. Hindi lang maganda ang mukha. Maganda din ang personality. Di ba? Bukod doon, talaga, yung nakikita natin sa mga photos, parang hindi masyadong kabog, di ba? Na maganda pero hindi yung plakado as in kagaya ng mga iba. Pero pag makita mo sa personal, beautiful. Hindi ako, si Gabby. Si Gabby Carballo ng Cebu City, ang ganda talaga. Talagang, iba ka girl Bakit ngayon mo lang sinabi na maganda ka pala? Nga ganon. Kasi yung iba niya kasi mga photos parang hindi ako masyadong nabibilib sa kanyang beauty. Pero in person, bongga. Diba? Ganon. Number 3 sa aking listahan, Quezon Province. Maganda na siya sa lahat ng mga eksena. Nakita ko naman siya last year, nakita ko na siya noong 2018, ng 2019 lalo na nakita ko. Maraming beses ko na siya nakita, pero every time na makita siya, paganda siya ng paganda ng paganda. At last Friday, yes, last
Saturday. Last Saturday ko lang talaga siya nakitang walang make-up. Walang make-up ng lola mo. O, diba? Mas maganda siya ng walang make-up. As in, munyika na talaga ng bonggang-bongga. Kasi first time ko yung makita, sabi ko, ano kaya itsura ni Ati sa pagwa make-up, diba? Nakita ko naman siya na very, very light lang yung make-up. Tapos, nakita ko na mga plakado ang makeup, pero first time ko nakita si Atisa na lang yung makeup. Huwag kayong ano-ano. Beautiful talaga. Walang budol, ng very, very light. Wala talaga siyang budol, promise. Talagang hindi lang ako nakatitig sa kanya habang tumitingin doon, habang nagre-rehearsal sila na without makeup. Amazing. Kabog, kabog, kabog. Diba? So, eto na ang aking number 2. Kakaloka. For sure ay siyempre wait lang ha, lahat naman tayo ay may kanya-kanyang paningin at standards when it comes to beauty, pero di ba, alam mo yun, yung pag makita mo in person, mas dumodoble pala ang ganda, mas hindi pala maganda na siya sa photos, pero level up pala in person. Mga ganun, nakakaloka. My number 2 sa aking listahan, Bohol. Bohol, Tyra Goldman. Beautiful. Diyos ko, nakakaloka. Ang ganda niya talaga, oh. May nakita akong picture ng makeup yung lolo mo. Ang ganda. Walang budol. Ang kinis ng mukha. Ang ganda. Wala kang maipintas. Wala kang maipinta sa ganda niya. Lalo na wala pa talaga siyang lipstick, wala kung ano-ano. Basta ganda lang ang linaban ni Bohol. Ganda ni Tyra Goldman. As in, oh my God, totoo ba ito? Pwedeng pahawak, be? Nakakaloka. Ang ganda talaga ni Tyra. Talagang parang mas gusto ko pa nga siya na walang makeup kaysa may makeup. Nakakaloka kasi iba ang dating niya pag walang makeup. Sabi nga ng pinsan ko, iba si Bohol pag walang makeup. Mas prettier, mas maamo, mas kabog ng bonggang-bongga. At guys, hindi ko alam kung sino ina number 1 ko. Actually, it's Atay sila. Number 1 sa aking listahan. Kaloka naman kasing dalawa na ito. Number 1, isa sa mga dalawang number 1. Isa sa sobrang nagandahan talaga ako in person ay si Pasay City, Amanda Russo. Grabe, iba. Iba yung ganda niya na may makeup, ibang ganda niya yung walang makeup. Pero, pag sa mga photos niya kasi, hindi siya giving. Maganda lang siya, pero hindi to the point na gandang-ganda ka. Yung talagang mamanghang-mangha ka. Pero makikitaan mo siya ng tindig. Pero nung nakita mo siya ng person, mas maganda. 10 times ng ganda niya nung nakikita ninyo sa picture. Hindi ko alam kung bakit hindi siya photogenic or whatsoever. Hindi talaga siguro siya photogenic, pero kabog talaga yung beauty niya in person. Hindi lang ako nagsasabi niyan. Kahit mga ibang nakakakita pa talaga kay Amanda Rose. Iba yung charisma ng beauty niya at talagang hinihiyawan siya kahit wala man yung ginagawa. Ganon ang charisma ni Pasay. That's why na gandang-ganda talaga. As in, ganda niya. Wala pa yung ginagawa. Wala pa yung ginawa. At ang katay niya sa number 1, Katrina Ligado. Puriga ba sa batang ito? Puriga ba talaga sa bata? Kung nakita ko na siya noong 2019, gandang-ganda na ako sa kanya. Parang nag-level up ng times 10 yung ganda niya. Kasi mas na siya ngayon yung mas matured woman na siya. Parang makakaloka si Katrina. Tapos ang kinis ng balat, makintab, maganda talaga. Wala siyang budo, wala siyang anggulo talaga na walang malalait. Wala kang pwedeng ilait sa beauty. Lalong-lalo na type ko talaga yung mga Morena beauty, mga Oriental beauty. At yung kulay niya talaga, amazing. Ang ganda. Talagang, masasabi mo nila sa sarili, sana all. Sana all walang kapintasan.
nakakaloka yung mga beauty nila. Ay, nako, Katrina Ligado. Ayan, it's a typo. Katrina Ligado ng Taguig and Pasay City sa aking number 1. Yung gandang walang budol. Tapos si number 2 ko si Bohol. Number 3 ko si Quezon Province. Number 4 ko si Cebu. And number 5 ko si Maynila. Kayo guys, kung sino man ang nakakita sa inyo ngayon sa mga beauty queen, so kayo, kanino ba kayo nagagandahan? Wag na kayong wag na kayong mahiya pa. Aminin ninyo na insecure kayo. Pero dito sa mga nabanggit ko, na insecure talaga ako ng bonggang-bonggo sa beauty na ino-offer nila. Huwag tayong plastika, sa totoo lang. Di ba? So, iba kasi yung beauty when it comes sa virtual at ibang beauty sa personal. Kaya, ayun lang naman ang aking top 5 na gandang walang budol. This has been Jason Ortega. Paalam!